Sula tayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Mabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, inshallah, sa gabing ito, magbigay po tayo ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa atin lahat. Ito po ay ang pagpapahuli sa pagsamba. Opo mga kapatid sa Islam, ang pagpapahuli sa pagsamba ay isa sa mga maling gawain ng isang mga tao. Lalo na tayo mga Muslim na, lalo na malaki na po tayo. Meron na tayong kaisipan, meron na po tayong karunungan, meron na tayong mga karanasan. Natuto na tayo sa lahat ng mga bagay-bagay. Kaya dahil doon mga kapatid sa Islam, hindi na po tayo mga bata na mahiyain at kaya nagpapahuli. Ang mga bata, walang problema sila nagpapahuli kasi mga bata po yun. Wala pa yan sila mga kamuang-muang sa mundo. Lalo na wala pa silang sapat na kaalaman. Tayo, mga may edad na po tayo, mayroon na tayong kaalaman, kaya wag na nating dagdagan ang ating kaalaman, ay dinadagdagan po natin para magkaroon po tayo ng kaalaman. Kaya ang unang-unang pagsamba, yung sinabi ko sa inyo, ay pagsamba para lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi tayo dapat magpapahuli dyan sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Kasi ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay importante yan sa atin. Kaya alhamdulillah, na natin si Allah subhanahu wa ta'ala, kinilala natin siya lang ang dapat sambahin. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, mga kapatid, at si Allah ang nagpalabas sa inyo mula sa mga sinapupunan ng inyong mga magulang, ng inyong mga ina, na wala kayong nalalaman sa anumang bagay, at ginawa niya para sa inyo ang pandinig at mga mata at mga puso, baka sakali kayo'y magpapasalamat. Kaya dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, yan ang patunay na wala talaga tayong kaalam-alam. Mabuti na lang si Allah subhanahu wa ta'ala, dahil mahal tayo ng Diyos, binigyan po tayo ng kasangkapan para matuto tayo sa mga bagay-bagay. Pinagkaloob sa atin ang mata, pandinig at ang puso para magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil doon, mga kapatid, ito po ay nagpapatunay na hindi talaga tayo dapat magpapahuli sa kaalaman. Kaya nandito kayo, mga kapatid, nakikinig kayo, nag-aaral kayo ng Islam, inshallah mga kapatid, basta buksan nyo lang ang inyong mga mata. Huwag kayong magbulag-bulagan. Huwag kayong pabingi-bingihan. O kaya sagrado ang inyong mga puso, nakakandado. Hindi. Dapat bukas po yan para dyan po papasok ang kaalaman. Kung palagi ka nagpapahuli, ayaw mo magsamba, ayaw makilala ang Diyos, hindi talaga dyan papasok kasi nakasarado ang mata mo, pandinig mo. Kaya alhamdulillah, mga kapatid, dahil sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil binigyan tayo ng reliyong Islam, laglong naunawaan natin ang buhay. Lalo na ang yugto ng ating buhay mula pagkabata hanggang sa pagtanda. At dahil doon, binigyan tayo ng kaisipan na dapat tayo magsikap sa pag-aaral. Hindi pwede na pahuli-huli ka. Habang may lakas ka pa, habang nasa tamang pag-iisip ka pa, kasi kung tumanda na tayo,
Bihira na lang sa mga matatanda na maganda ang kanilang pag-iisip o kaya malinaw ang kanilang pag-unawa. Bihira na lang yun. Kaya habang bata pa po tayo, magmadali tayo sa paggawa ng mabubuti. Lalo na sa mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, tungkulin natin yan bilang tao, mga kapatid. Kaya mali yan na sasabihin mo na hindi ko kailan magsamba. O kaya, hintayin ko na lang hanggang maging matanda na lang ako. Hindi. Tapos nagbigay pa sila ng mga maling haka-haka. Sabi nila, ang masamang damo ay matagal mamatay. Mali po yan. Hindi yan totoo. Ang mga, tingnan nyo, mga kriminal. Silang unang namamatay kasi naglaban. Sa time ni Duterte, ganun nangyari. Naglaban ng mga drug lord, mga runner. Kaya pinagbabaril sila. Hindi yan totoo na masamang damo, matagal mamatay. Kalukuhan po yan, mga kapatid. Mga palusot po yan ng mga gustong magpapahuli. Kaya ang pag-tumbili, mga kapatid, ang pag-aalinlangan, ang pagiging tamad, ay mga dahilan po yan sa mga nagpapahuli. Kaya huwag tayong magpapahuli, mga kapatid. Dapat po tayo, gising tayo sa katotohanan. Na ang katotohanan, yun po ang sa atin, maggagabay. Kung pahuli-huli ka pa, mga kapatid, nagpapaliban ka lang lagi sa mga sala, sa ating mga zaka, lalo na nagpapahuli ka kasi hindi malinaw, kasalanan mo yun, mga kapatid. Kailangan natin ng pagsamba. Lahat naman dito sa buhay sa mundo, mga kapatid, kung inukol mo to kay Allah, binigay mo sa Kanya, pagsamba ang tawag doon. Kahit magwalis ka lang ng bahay, kahit maglinis ka lang, pero inukol mo sa Diyos, ay pagsamba po yan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag ikaw nagkakamali, kung ikaw, siyempre mga tao lang tayo, lagi tayong nagkakasala, huwag kang lang magpahuli sa pagbabalik loob sa Allah at paghingi ng kapatawaran. Yun lang, mga kapatid. Basta ikaw, lagi kang nag-uumuuna sa paghingi ng kapatawaran dahil sa iyong kasalanan, nasa tamang landas ka po. Kasi nga, ang iba, kapag nagkamali na, sinusubsob pa ang kanyang mukha sa putikan at hindi na umaahon, mali po yan. O kaya sabi nila, nabinta ko na kasi ang kaluluwa ko sa demonyo. Kaya hindi na ako papatawarin ng Diyos. Doon siya nauto siya ng demonyo, mga kapatid. Nabihag siya sa bitag ng demonyo. Hindi ganyan. Dapat huwag mong ipagpapaliban yan. Umingi ka kaagad ng kapatawaran. Dito nga sa mundo, di ba, sa mga magulang, sa mga anak, kapag ang anak nagkakamali, umihingi ng kapatawaran, papatawarin kagad ng magulang. Ganun din ang Diyos, sobra pang ang Diyos. Ang Diyos, kapag humingi ka ng kapatawaran, papatawarin ka kagad. Basta, huwag ka lang magpapaliban, huwag ka lang magpapahuli hanggang umabot ang kaluluwa mo sa lalamunan. Kapag ang iyong kaluluwa umabot sa lalamunan, wala na pong, hindi ka na pwede magpapahuli dyan kasi tapos na huli ka na. Kaya ang mga tumatagos sa ating mga isipan, mga kapatid, tumatagos sa ating mga puso, ay dapat natin yan, isa-isip lagi natin yan para mawala sa atin ang mga maling kuro-kuro. Para ang pagbabago natin, inshallah, mga kapatid, mabago talaga natin ang ating direksyon ng ating buhay. Allahu Akbar. Kasi yun naman talagang gusto ng Diyos sa atin, na magmadali po tayo sa paggawa ng kabutihan. Bagkos magpaligsahan pa nga Magpapaligsahan tayo sa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wasabiku ila magfiratin wa jannatin arduha samawati wal ard. Uiddat lil, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magpaligsahan kayo sa paghingi ng kapatawaran at sa paraiso na kasing lawak ng langit at lupa. Kaya ganun ang pangako yan ng Allah subhanahu wa ta'ala, magpaligsahan.
hindi magpapahuli. Ay, bakit ka nagpapahuli? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Baka pagdating mo sa araw paghuhukom, wala kang nagawang kabutihan. O kaya gumawa ka ng kabutihan pero palpak naman pala. Hindi naman tatanggapin ng Diyos. Kasi nga, mali. Puro haka-haka lang kasi pinanggagawa mo. O kaya tingnan yung ibang tao, mga kapatid, hindi nag-aaral ng relihiyon. Gumagawa ng kanilang sariling pagsamba. Yun ang nakakatakot. Kasi kasalanan nila yun. Kasi nagpapahuli sila sa pag-aaral ng tama. Hindi ka dapat magpapahuli sa paggawa ng kabutihan. Dapat on time ka talaga. Dapat sa pag-aaral, dapat nandyan ka, natuto ka. Sa time ni Prophet Muhammad, time ni Omar bin Khattab, meron siyang nakita, nagbebenta. Tapos hindi pala marunong. Pinagalitan siya ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Sinabi niya na mag-aral ka. Kaya ganun din mga kapatid. Pag-aralan talaga ang ating relihiyon, huwag kang magpapahuli. Lalo na sa mga bulong ng Satanas. Isa sa mga bulong ng Satanas, mga kapatid, ay ang pagpapahuli. Gusto niya maging mahuli ka sa mga pagsamba natin. Alhamdulillah. Kaya pag-ingat kayo, mga kapatid. Bigyan nyo sa Salah. Dito mayroong isang hadith dito si Prophet Muhammad SAW. Sa hadith niya, nabanggit dito na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero SAW, tinali ng Satanas ang likod ng ulo ng isa sa inyo kapag siya'y natulog ng 3 tali. Nilalagyan ang bawat tali sa lugar nito. Mahaba pa ang gabi para sa iyo kaya't matulog ka muna. Subhanallah, ganun ang tali, mga kapatid. Merong nakasulat doon. Mahaba pang gabi pa, kaya't matulog ka muna. Kaya't kung maggising at saka inala si Allah, kumakalas ang tali. At kaya kapag nagising at saka inala, kapag siya'y nagsagawa ng wudu, ay kakalas ulit ang tali. At kung siya'y magdasal, kumakalas ang lahat ng tali. Kaya siya ay naging masigla na maganda ang pakiramdam. At kung hindi, ay masama ang kanyang paggising at nagiging tamad. Kaya ganun, mga kapatid, sa hadith ngayon, mga kapatid, sa Bukhari, ang pagtulog, mga kapatid, syempre, kailangan natin matulog. Kailangan natin magpalakas. Kailangan natin ma-refresh. Pero huwag nyo kalimutan kung oras na ng dasal. Ito ang kaibahan natin sa mga hindi Muslim. Ang mga Muslim disiplinado talaga. Lalo na sa pagdarasal. Tayo magdasal talaga 5 bisang araw. At isa sa pinakamahirap idasal, dasal sa umaga, mga kapatid. Ngayon, ang oras ngayon, mga alas 5. Hirap kaya gisingin yun, mga ganong oras, mga kapatid. Ang tumatayo lang sa pagdasal, ang may taong merong pananampalataya na matatakot siya sa pananagutan na mananagot siya doon sa araw ng paghukom. Yun. Tingnan nyo, tatalian ka ng demonyo. 3 beses. Kung ikaw, natakot ka kay Allah, meron ka talagang determinasyon, meron ka talagang gusto mo talagang makapasok sa paraiso, yung gagawin mo, ikakalas mo talagang 3 tali na yun. Una-una, paggising mo, alhamdulillah, o kaya bismillah, subhanallah, kakalas ka agad tali nun. Tapos maghudo ka pa, kakalas yung pangalawa. Tapos pangatlo, magsala ka na, Allah. Kaya ganun na ganun, mga kapatid, sa atin, ang ating relihiyon, napakaganda kasi nga itinuro sa atin. Kaya huwag kayong magpahuli, lalo na sa sala, mga kapatid. Meron dito na inulat ni Abdullah radhiyallahu anhu na merong nabanggit ang propeta sallam na isang lalaki at saka sinabihan siya na magpatuloy pa rin siya natutulog hanggang kinaumagahan. Kaya hindi siya nakatayo sa pagdarasal. Kaya kanyang sinabi, iniian ng Satanas ang kanyang tainga. Isinalaysay ni Bukhari. Ganun, mga kapatid. Kapag tulog ka lang tulog, hindi ka magsala, naiian ang iyong tenga ng demonyo. Kaya kahit
papaano mga kapatid, wag kayong magpaluko talaga sa mga satanas. At ito mga kwento na ito, hindi natin to nakita. Pero binalitaan po tayo ng mahal nating propeta Muhammad SAW. Na ang demonyo pala, ganun ginagawa niya, iniihiyan niya tenga mo. Kahit ano to mga kapatid, yan isa sa mga binalita ng propeta sa mga taong nagpapahuli sa sala. Kaya dapat bumangon ka. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis-fahsya. Wallahu ya'idukumul magfirata minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim." Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, at si Satanas ay bumabanta sa inyo ng kahirapan at nag-uutos ng kalaswaan, habang ang Allah ay nangangako sa inyo ng kapatawaran buhat sa Kanya at kabutihang loob, at si Allah ay malawak na maalam. Kaya dyan sa sinabi ng Allah mga kapatid, napakalinaw talaga mga kapatid. Iba ang tinuturo ng mga demonyo. Yung tinuturo niya puro kalaswaan, tinatakot tayo sa kahirapan. Kaya tuloy ang mga dahil tinatakot sila ng mga demonyo sa kahirapan, nanakaw na lang, ano na lang pinanggagawa. Hindi nila alam si Allah Subhanahu wa Ta'ala na nangangako naman ng kapatawaran. Doon tayo kay Allah. Doon tayo, huwag tayong magpapahuli doon kay Allah. Bahala na si Satanas, iwanan natin yan. Kasi si Satanas, panlilinlang lang po ang kanyang ginagawa. Ayaw niyo kasi wala siyang kasama sa impyerno. Yun ang delikado kay Satanas mga kapatid. Alam na yun ni Satanas na siya po ay mapapunta sa impyerno. Tayo, hindi natin gusto mapunta sa impyerno. Gusto natin makamit ang ating minimithi na magkaroon po tayo ng paraiso doon sa pangako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makapasok man lang tayo doon, subhanallah, anong biyaya na ipagkaloob sa mga taong makapasok sa paraiso. Walang mata na nakakita ng paraiso, walang tenga nakakarinig doon, wala sa puso kahit anong makita nandoon sa paraiso mga kapatid. Ganun ang inihanda ng Allah sa paraiso. Ang saging. Ang saging, magkatulad lang yan ng mukha, pangalan, pero ang tamis, iba po sa paraiso. Parang dito sa atin, tulad na lang sa amin, Bacolod. Ang mangga, basta galing Guimaras, napakasarap. Nagtanim din kami, hindi naman kasing sarap ng Guimaras. Kasi nga, ang Guimaras, pala yan, na siya sa dagat. Siguro ang puno ng mangga doon, sinisip-sip doon, mayroong asin. Kaya sumasarap lalo ang mangga. Hindi katulad sa itinanim mo hindi malayo sa dagat. Kaya ganun na ganun mga kapatid sa Islam. Paraiso pa kaya, sobrang sarap doon ng mga ipagkakaloob ng Allah. Basta ikaw, wag ka lang magpapahuli mga kapatid. Dapat gumawa ka talang ng paraan. Kasi ang paraiso, 100 ang baitan niya. At ang pinakamaraming gawa ay pinakatuktok. Doon, lagi niya makikita si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kung nagpapahuli ka, parang nawalan ka ng gana sa kabilang buhay. Kasi nga, nalinlang ka ng mundo. Yun ang nakakatakot mga kapatid. Nalinlang ka ng mundo. Kaya tayo, huwag tayong magpapalinlang dito sa mundo mga kapatid. Lalo na ikaw ay tumatakas ka lagi sa gawaing pagsamba. Saka nakipagtalo ka pa, ay tunay na nalinlang ka talaga ng Satanas. Kaya tignan nyo sa kwento ng Allah Subhanahu wa Ta'ala patungkol kay Satanas mga kapatid. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at iyong sulsulan ang sinumang iyong makayanan mula sa kanila gamit ang iyong tinig, at salakayin mo sila gamit ng pangabayo mo at paglalakad, at sumama ka sa kanila sa kanilang mga kayamanan at mga anak, at mangakuan mo sila, at walang ipinangako sa kanila si Satanas maliban sa pandilin lang. Tingnan nyo,
O yun, wala siyang pangako, mga kapatid, maliban sa panlilinlang. Ganun ang demonyo. Kaya ang kanyang advice, mga payo sa atin, oo, magpapakahuli ka na lang, halika, laro muna tayo, halika, dito ka muna sa pamilya mo, huwag ka lang muna magsala, bahala ka na dyan, dito ka muna. Yun, delikado yung kapatid. Kasi nga, si Satanas, itong ginagawa niya, sulsulan mong sinumang kaya mo, yun ang ano sa kanya. Kaya delikado, binigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pahintulot. Maliban na lang sa mga taong tapat lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang tapat kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi yun nakikinig sa mga bulong ng Satanas. Ginagamit niya kasi ang kanyang unawa. Ginagamit niya ang kanyang utak, ginagamit niya ang puso niya. At saka natatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganun mga kapatid, kaya ang mga banta yan ng Satanas sa pagpapahuli, huwag mo yang pakinggan. Kaya mayroong hadith dito na inulat ni Muad bin Jabal radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah SAW, ang jablo ay isang lubo sa tao. Tingnan nyo, jablo, lubo po. Tulad ng lubo sa tupa na kumukuha sa nag-iisa, lumalayo sa kawan at gumagala. Kaya't iwasan ang pagkasanga-sanga at manatili sa pangkat sa pangkalahatan na isinalaysay ni Ahmad ang ginawang. Kaya dyan sa hadith na yan, mga kapatid ninyo, si Satanas hinalimbawa sa isang lubo. At alam naman natin ang lubo, mga kapatid, kinukuha niya lang dyan ang mga lumalayo sa grupo. Kung ikaw lagi ka nagpapahuli, sigurado yun, nandyan si Satanas sa tabi mo. Kaya huwag kang magpapahuli, mga kapatid. Dapat sumama ka sa grupo. Sumama ka sa pangkalahatan. Huwag kang lumayo sa sarili, lumayo ka sa mga kasamahan mo. Kaya advice sa aking sarili, mga kapatid, at sa inyo, sumama talaga kayo sa grupo. Kung may grupo kayo mga manampalataya, mas mainam. Lalo na kung uwi na kayo, hanap talaga kayo ng masjid. Hinahanapin nyo, mga kapatid, yung mga Muslim. Kasi nga sila, kahit marami sila kapintasan, pero tinutulungan ka sa pagsamba mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi alam naman natin, kung gusto mo makilala ang sarili mo, tignan mo ang iyong kinakasama. Allahu Akbar. Kaya sumama kayo sa mga nagpapakatwid. Hindi naman tayo perfecto, pero kung nagpapakatwid ka, inshallah, mga kapatid, malaking chance mo na ikaw hindi ka nagpapahuli sa gawaing pagsamba. Kasi nga si Satanas, sabi ko sa inyo, umaabang lang yan siya. Naghihintay ng kanyang bibiktamahin. Kaya ito tulad sa inulat ni Abu Darda radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero sa salam, walang tatlong tao na isa-isang nayon o sa isang disyerto na kung saan hindi tinatayo roon ang pagdarasal maliban na talagang dinaig sila ng jablo. Kaya't manatili sa pangkat sapagkat ang lobo ay kumakain lamang sa lumalayo. Tingnan nyo, lumalayo kayo sa grupo, yung kakainin kayo dyan ng demonyo. Kaya huwag kayong lalayo, mga kapatid. Lapid lang tayo. Kung ano pa, faith lang tayo, faith. Hawak ka sa pananampalataya. Hawak ka sa paniniwala natin. Hawak ka sa Islam. Para hindi ka lapitan ng ang mga jablo. Kaya pagsamba, mga kapatid, alam naman natin ang pagsamba, napakabigat na pasanin talaga yan. Lalo na sa mga pagsamba, sa mga natin. Pero wag kang magpaalala, mga kapatid. Inshallah, hindi ang kapalit naman dyan, kaginhawaan. At hindi ka pababayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang iyong pananagutan ay tapos na. Alam niyo sa paraiso, mga kapatid, wala nang pagsamba doon sa paraiso, sa totoo lang. Hindi kayo maniwala sa hindi mga Muslim. Sabi nila, gagawin kang anghel, awit-awit ka doon. Subhanallah, yun ba? Magsasamba ka pa sa Diyos doon. Wala na sa katuruan ng Islam, ang pagsamba
Yun po ang magpapalinis sa iyong kaluluwa, sa iyong sarili. At pagdating mo doon sa paraiso, kasi malinis ka na, yun ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto niya na maging malinis po tayo. Para pagdating mo doon sa paraiso, magsaya ka na lang doon. Kahit anong gawin mo, walang problema. Kasi nga, natapos mo na ang iyong misyon dito sa mundo. Nasambahin mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung nagpapakauli ka mga kapatid, ay delikado talaga. Ha? Meron nga sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi dito, "Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraun." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at mga yaong sa kanilang pagdarasal ay pabaya. Ha? Mga yaong nagpapakitang tao at pumipigil sa maliliit na kabutihan. Tingnan nyo mga kapatid, mga pabaya sa kanilang pagdarasal, nagpapakitang tao pa, kaya nagpapahuli pa, auzubillah. Kaya wag tayo sanang isama dito mga kapatid. Kasi nga nakakatakot talaga to. Lagi kang papahuli lalo na sa sala. Ang sala, ano lang yan pagsasanay, sa totoo lang, pagsasanay yan sa sarili natin. Na ikaw ay on time talaga. O kaya hindi mo pinababayaan ang iyong ugnayan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya mga sala natin, lalo na sa asar. Ang asar, di ba? Ang asar, mga hapon yan. Dapat wag mong pabayaan ng sala. Tingnan nyo kung iisipin mo lang ang sala sa Fajr, 2. Sa Duhur, 4. Sa asar, 4. Sa Maghrib, 3. Sa Isha, 4. Sa totoo lang, napakadali lang nga yun 5 minuto, tapos ka na siguro sa pagdarasal. Yun lang nga ang hinihingi ng Diyos sa atin. Sa totoong buhay natin, di ba, isang araw, 24 hours. 8 hours, tinutulog natin. 8 hours, tinatrabaho natin. 8 hours, bahala ka na nung gawin mo dyan. Pinapahinga mo, ililibang mo sarili. Tapos sa 5 minuto, hinihingi sa'yo, total natin, example, 15 minutes to 20 minutes, sa isang araw, yun lang hinihingi sa iyo na obligasyon mo. Hindi mo pa matupad-tupad. Kaya sa totoo lang, pabor na yun ng Diyos sa atin. Gusto niya mapapatuwid ang ating buhay. Gusto niya makapasok tayo sa paraiso. Kaya kapatid, huwag kang magpapahuli sa mga ganito mga pagsamba. Para kasi yan sa iyo. Hindi yan para sa amin. Hindi yan para sa Diyos. Para yan sa iyo, sa totoo lang, pabor na ngayon ng Diyos sa iyo. Para makapasok ka lang sa paraiso, mga kapatid. Kaya, sa mga ganito mga kapatid, mag-ingat kayo. Sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ugaliin ninyo ang kabutihan bilang ugali. At mag-ingat kayo sa nakasanayan ng mga nagpapaliban mula sa pagpapaliban tungo sa pagpapaliban. Tingnan nyo, subhanallah, pagpapaliban tungo sa pagpapaliban. Kasi nga nasanay na siya Nasanay na siya. Hintayin na lang natin hanggang maging matanda na ako, doon na lang ako magsala. Subhanallah, hawak mo bang buhay mo? Alam mo ba kailan ka mamatay? Baka mamatay ka, hindi ka pa nagsasala. Subhanallah. Laking yun, laking pananagutan mo yun sa araw ng paghukom. Ang iba ganun Kaya pagpapaliban, tungo sa pagpapaliban, hanggang naabutan ka ng kamatayan, wala ka ng pagbabalik loob. Tapos na, natuldukan ng buhay mo.